issue nito, may pumutok daw. Pumutok is ito, sibak yung output nyo. Sibak yung output transistor. Okay, tapos parang AB737 yung design niya na 5 pairs. Cool sound na power amplifier, cool sound PA750. Hindi, yung casing lang cool sound, pero yung laman niya ay DIY na power amplifier na. Okay? Yan. By the way, shoutout and then maraming salamat sa may-ari nito na pinagkatiwalaan tayo na gawin yung unit or mga unit nila kasi dalawa tong dinala rito sa atin eh. All the way from Pampanga ito. Yan. Maraming salamat sir ha. Pagkakatiwala mo ng unit pa rito sa akin ha. Ayan. Sabi ko DIY. And then issue nito, may pumutok daw. Pumutok is ito, sibak yung output nyo. Sibak yung output transistor. Okay, tapos parang AB737 yung design niya na 5 pairs. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, pan nga. AB737 nga yung datingan nito. Tingin ko na overload siguro to. Akala siguro nila malakas. Ayan. Ngayon, ang gagawin natin, teka lang ha, double check ko muna. Ito, relay ito. Tapos dito, may supply na 12 volts. Oh. Ano to? Para sa fan? Okay. Baklasin natin. Ano pa ba gagawin natin dito? Sa tingin ko, buo naman tong isang channel eh. Buo siguro to. Ito lang may problema siguro. Okay. Karasing ko muna to. Ito lang oh. Angat lang natin tong board na to. Ang ginawa natin dito, ginalas na oh. DIY no. Ito talaga yung typical na DIY. Okay. Kaso tingin ko parang hindi dumiin yata, parang hindi nakadiin or maluwag yung tornilyo kasi black screw ang ginamit eh. Black screw, hindi siya nakahantap. Ngayon, gagawin natin sibak dito. Angat natin itong mga bloke. Tingnan natin kung ilang piraso yung nadali na output. 737 talaga yung dating ito. Yan, tingnan natin kung ilang piraso. Natin kung ilang piraso yung nadali. Nakalas ko na yung nasira. Isa lang. Ito lang yung nasibak ko. Tingin ko siguro, panto yung natawag nito nung hindi ganong lumapat. Ano kaya? Pinakakwento dito. Parang hindi talaga lumapat siguro maigi eh. Okay, ngayon, para malaman mo kung may shorted pa or wala yung kabilang side na hindi mo na kailangan baklasin yung emitter, ito lang oh, ground to. Ito pag-check, ito i-check nyo, ground ito. Ito may nakasulat to, lagyan nila ng letter G. Okay, lagyan nila ng letter G. Ayan oh, ground dyan. Ground to emitter. Okay? Para malaman nyo kung may shorted pa or wala. Okay, ground tapos ito. Ito natin. Wala na shorted oh. Ibig sabihin, walang nadali na output dito sa kabila. Tapos, ito naman sa may kabila, na-check ko naman lahat yan. Good. Isa lang talaga nadali. Ngayon, i-double check ko pa itong mga drive niya. Yan, ito. Tignan natin kung may nadali dyan or wala. Sana wala. Okay. Talagang literal na ko, no? Parang mano-mano na ginawa to. Yung yung layout na cutting method. Malagay, nung nagsisimula ako sa electronics, ganito rin ginagawa ko eh. Mano-manong din, okay. Naibalik ko na yung mga bloke. Hindi yung isa, pinalitan ko. Actually, dalawa. Yung isa, hindi kasi abot na eh. Hirap siya ibalik. Kaya pinutol ko lang, pinalitan ko ng bago. Kaya na-open yung isa. Kung saan banda yung may sira, na-open din siya. Okay, 0.33, 0.25 yan. And then, na-check ko na. Parang buo naman. Parang buo naman lahat ng ng parts. Mamaya magkaalaman yan. Mukhang output lang yung dali talaga oh. Okay, balik natin. Tapos double check ko to, baka mamaya hindi gaano sumasayad or maluwag. Ang bihira na yan. Dinouble check ko ulit. Dinouble check ko ulit. Sira pa pala yung output din sa may kabila, dalawa. Ito siya oh. Nanggal ko na oh. Kaya pala hindi mabasa kanina ng ground to emitter, na open pala yung dalawang bloke.
Babasa talaga niya yun. Ito, na-open pala ito. Yan, ito. Na-open pala. Kaya pala wala kang makitang shorted. Kasi nga na-open. Short itong dalawa. Ito to. Yan, luma na to. Kaya pinutol ko lang kasi dudugtong ko na lang mamaya yung pamalit ko dyan. Dalawa. Tapos, ito. Yung 1837, focus ka kasi. Yan, 1837, shorted din. Marami palang sira. Akala ko sa kabilang side lang. Ito to. 1837 to. Short ito. Pakita ko sa inyo. Sige, pakita ko. Okay, ito. Ito natin lagay para lang sa sayaran na bakal. Marumi na kasi kaya ang hirap niya sundutin. O, ayan o. Short talaga to. Butik na yan. Basta short. Sira tong dalawa. Tapos yung drive, sira din. Ngayon, pinalta na natin tong drive. Mamaya na lang isisintro yung tinanggal natin. Itong isa, nadagdagan ko na. Ayaw kasi mag-focus eh. Okay? Ngayon, ibalik ko na. Tapos, ito pala, pansin ko, ang lalaki pala ng butas nitong, Mecha. Ngayon, papalitan ko yan. Palitan natin ng bago. Naibalik ko na yung board. Yan, kinargahan natin ng thermal paste ng todo. And then dito, maluwag na to dito. Maluwag na. Kaya ginawa natin, inipit na lang natin ng clip. Okay, clip na mga car amplifier to. Yan, para tatlo na sila sabay-sabay maipit. Maluwag. Kaya siguro tumirik ng todo yun eh. Okay, tatlo pa lang output na dali. Dalawa dito, isa dito. Tapos isang drive. Ngayon, tingnan nyo. Kapag may shorted, ilaw yung bulb natin. Okay? O, ayan. Nag-normal na siya, oh. Ngayon, sukatan natin ng biasing. Ang biasing nito is mababa. Halos 0. Sa mga DIY, mababa talaga yung bias. Okay? Dito. Pansinin nyo. Ayun, oh. Halos hindi siya makagalaw, oh. Baka kumpara natin sa may kabila. Dito, ah. O, pares lang, oh. Halos 0 bias siya. Tapos dito, kailangan pumantay. Yan lang, naka-backward tayo. O, normal na. Normal na yan. Ngayon, maglagay tayo ng speaker. O, maaaring na-overload din ito. Nakala lang siguro malakas to, pero wala naman to eh. 5 pairs na 737 yung dating niya. Ngayon, lagay tayo ng speaker. Okay. Tapos parang mahina pa yung fan niya. Although 5 pairs na naman, makapal na may sink eh. Ngayon, volume natin. Meron. Kung mapapansin niyo, pansinin niyo yung ilaw, oh. Pansinin mo yung ilaw. Pag binovolume ko, sabay sila umilaw. Ito, umilaw. Ito, umilaw din. Pansinin nyo. Umilaw parehas, oh. Diba? Channel 2. Okay, ito. Normal ito. Gumagana dito. Umilaw rin to. Ang pinagtataka ko, bakit pag binovolume ito, sumasabay yung dito. Dapat pinutol, no? Pansinin nyo, oh. Diba? Pag dito, oh, tama, ito lang yung umilaw. Ito, hindi, dito. Ngayon, ang gagawin natin, buksan natin to. Kasi pinapayos din yung bossing yan eh. Bakit daw ganyan eh? Siguro, baka may diode na nakakanik dyan. Tingnan natin. Kasi pinutol lang ito dito, eh, oh. Sa kwan pa to eh, sa design pa ng cool sound dito eh, ang harap nito. Ang problema, may nakasalang na, para saan kaya ito? Meron siyang kwan, oh. Parang buffer. Okay. Kalasin natin, and try natin putulin ito. Gumawa tayo ng sarili nating diskarte. Binuhay kasi nila itong IC na to, binuhay yung mga IC na yan.
binuhay. Ang problema, hindi pinutol yung mga linya. Kaya ginawa, ayan oh, may mga jump pa oh. Kaya ginawa natin, pinutol na lang natin. Yung papaganahin na lang natin is ito, and then ito sa dulo, yung kinambitan din nila. Okay, tapos gumamit tayo ng 22K. Focus. Yan, 22K yan ha. 22K. Yan, 22K. Tapos ground, rekta lang yung ground. Yung ground dito, papunta sa may ground na minamp natin. Tapos, pinutol natin linya ng supply dito kasi may supply ito eh. Pinutol na natin para wala na sa gabal. Okay, ito magiging labasan nyo. On natin. On, naka-on na yan. Ngayon, buling ko tong channel 1. Mapapansin nyo, kumikindat na siya oh. Ba? Okay, meron na. Hindi ko lang siya pinaliwanag ng todo kasi kapag may processor yan, liliwanag pa yan, lalakas pa yan. Kaya 22K yung gamit natin. Ngayon itong isa oh. Meron din yan no. Ba? Mas lalakas yan kapag may processor pa. Okay? Ayun, balik natin. Yan lang, gumawa tayo ng sarili natin diskarte ah. Wala pala na supply talaga. Kasi yung nandito pala oh, sa may power niya. Balik ko pala yan. Naibalik ko na yung front panel niya. Wala tayong magawa dyan. Yan na yung mga nakakabit dyan eh. Repair lang naman gagawin natin dito eh. Yan. Medyo kan lang. Inayos lang natin kasi yung ilaw sumasabay sa kabila. Okay. Ngayon, ulit, binalik ko pala yung supply. Yung supply na yun, para rin pala dito sa on nyo. Sabay rin sa on. Okay. Liwanag. Ngayon, channel 2. Ayan, meron. Ayan, liwanag niya rin nyo. Mas maliwanag ba yan pag may processor? Ito. Ayan, meron din yan, no? Okay. Ito kasi nakatutok yung ilaw sa kabila eh. Okay. Makapiright tayo. Okay na. Yun lang. Ginamit natin is 22K. Ayan, 22K yan, no? Ayan, 22K. Hindi na magsasabayan kasi walay na yung supply nila eh. Galing sa may speaker out yan ha. Galing sa may speaker out. Diretso tayo dito sa may ilaw niya. Pinutol natin oh. Naglagay rin sila ng resistor. 2.2 yata laman ito or parang doble. Yan, may resistor dito sa loob. Yan, dito na lang tayo nag-inject. Tapos iniwalay natin para sureball na hindi mag-ilaw yung kabilaan. Okay, yun lang. Hanggang dito na lang. Sira yung output. Bali, tatlong output. Yung tatlo. Tapos tatlo rin na bloke. Yan, bloke ito, tatlo to. Tapos isang drive. Saan ba yung isang drive? Yung 1837. Yan, basta isang ito. Yan, isang 1837. Okay, yan lang yung sira niya. Output na tatlo. Binago natin yung linya rito. Yan lang guys, hanggang dito na lang pasensya na kayo kung medyo pinuputol-putol ko lang yung video natin. Kasi haba lang lalo. Yun at yun pa rin naman yung punto eh. Okay, intindihin nyo na lang. Hanggang dito na lang. Sana nakapagbigay idea ulit tayo sa mga kapwa natin technician kung paano mag-repair ng ganitong klaseng unit. Yung mga class AB guys, mas madali talaga siya gawin. Kasi kapag class AB yung i-repair mo, amplifier stage lang yung problemahin mo. Wala ka nang problemahin ng mga stepper. Hindi katulad sa class H na may stepper ka pang problemahin. Okay? Ayan, tapos naglinya. 22K yung ginagamit ko sa ilaw. Okay, hindi siya ganun kaliwanag, hindi siya ganun kadilim. And then, dahil umabot sa part ng video natin na ito at hindi ka pa rin nakapag-subscribe dyan, pakisubscribe ng YouTube channel natin para kahit pa paano yung mga tangat naman yung subscriber counts natin. Okay? Subscribe ka, pinutin mo yung bell button sa gilid, select mo yung all. Ayan, kapag napindot mo na yan, manonotified ka kapag meron tayong bagong upload na video. Nag-upload tayo ng video, isang beses, dalawang beses kada araw. Okay? God bless and then peace atin lahat.